Alam mo, Robert, this restaurant holds a very special place in our relationship. Lagi mo nga itong pinipili para mag-date tayo eh. Sorry, Moira, hindi ko matandaan. Okay lang na hindi mo matandaan yung nakaraan. Kaya nga kita dinala dito eh. As I said, we can make more memories, better memories. Bakit? Meron ba hindi magandang memories dito? Ay, hindi naman sa hindi maganda, pero nung naging medical director ka na ng Apex, medyo naging busy ka na. So, hindi mo na ako nasisiputan sa mga dates natin dito. Mas gusto mong ka-date yung mga pasyente mo. Ganun pala ako ka-passionate na nati-take for granted ko yung family ko, especially ikaw. Well, sa kondisyon ko ngayon, mukhang malabo na makapag-practice muna ako bilang doktor. Siguro naman, makabawi na ako sa inyong dalawa ni Zoe. I'm sure you will, Robert. Ay, nakalimutan ko yung cellphone ko. Halika, hatid muna kita sa table mo and then I'll get it in the car. Balikan kita, ha? Sige. Oo, Carlos. Papunta na ako dyan. Siguro mga 10 minutes na dyan na ako. Ako, sorry late ako kasi late na rin natapos yung meeting ko sa Global Prime eh. No big deal. Kakarating ko din sa restaurant eh. And dito tayo magkita. Okay? Hintayin kita. O sige, kita tayo dyan. Bye. RJ? Excuse me, but do I know you? I'm sure di mo na ako maalala. Magka-batchmate tayo nung med school. Magkakaibigan tayo nila Doc Ray Meneses. Anyway, I'm Dr. Carlos Benitez. I'm sorry, pero hindi kita maalala. RJ, naiintindihan ko nangyari sa'yo. Pero hindi ko maintindihan yung ginagawa mo kay Annalyn. Kilala mo si Annalyn? Yes. She is one of the best neurosurgeon residents in East Ridge. At malapit ako sa nanay niya. Si Lynette. Hindi mo siya makalala? I know them. Naipaalala na ni Papa at ni Zoe sa akin. So... nakilala mo na pala sila. Lalo na si Annalyn. Alam mo, nag-exert ng effort yung bata para punta nga sa Amerika. Pero, bakit mo siya tinataboy? Bakit kung tatuloy mo siya para hindi mo siya tunay na anak? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? You may know me, pero hindi mo alam ang sitwasyon namin. Hindi mo alam ang totoong nangyayari. Alam mo, RJ, sa ating dalawa, alam ko lahat ng nangyayari sa paligid mo. I know some of the truths of your life na alam na lahat. Hindi base lang sa kwento ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, what are you trying to imply? Na hindi nagsasabi ng totoo ang papa at saka ang anak ko? Hindi nila gagawin yun. They're my family at hindi nila ako pagsisinungalingan. Alam mo, kung may sinungaling at manluloko dito, si Annalyn at saka si Lynette yun. Isa pa, sinabi mo close ka kay Lynette, di ba? I'm sure, kinumbinsi ka lang ni Annalyn na kausapin ako para kausapin siya. Pero hindi na mangyayari yun. Pinagbigyan ko na siya at hindi na mauulit yun. Alam mo, RJ, this is so disappointing. Alam mo, gusto kitang intindihin, baka nagkakaganyan ka lang dahil sa result ng brain surgery mo. Pero hindi. Kahit malug ang utak mo at nakalimutan mo ang anak mo si Annalyn, kung may puso ka, hindi mo makakalimutang tratuin ng maayos si Annalyn. Maliban na lang kung yung mga ibang tao nilalaso ng utak mo.
Lynette? Stalker ka ba? Talaga bang sinusundan mo ko? Alam mo, Moira, ang hilig mo talagang mambangga, no? Same old issue, wala pa ring pruweba. Alam mo, pasalamat ka. At wala ako sa mood na patulan ka. Because I have a date with Robert. Yes, I have his complete love and full trust na kahit kailan, hindi niyo matitibag ni Annalyn. Kahit isama mo pa dyan si Giselle. Dahil niloloko mo lang si RJ. Hashtag inget much. Oh, please, Moira. Hindi ako naiinggit. Alam mo, para mabawasan niyang kapraningan mo, ang gawin mo, itali mo si RJ dyan sa katawan mo. Tapos, gawin mong keychain. I just might take your advice on that. Itatali ko na mahigpit si Robert sa akin. Nang sa ganon, hindi mo na siya makikita or makakausap kahit kailan. So, don't you even dare na pumasok dyan sa loob. Diyan ka sa labas, kumain ka dyan sa karinderya, umorder ka ng lomi or pares, yung nababagay sa isang social climber like yourself. O ito, libre ko na sa'yo. Alam mo, Moira, hindi mo na ako kailangan ilibre. Nawalan na kasi ako ng gana pagkatapos ko makita yung pagmumukha mo. Pero, kukunin ko na rin to. Bayad mo para sa oras ko na sinayang mo. Actually, kulang pa nga to. May utang ka sa akin. Sinasabi mo na kaibigan kita. But you're saying bad things about my family. Alam mo, RJ, sinasabi ko lang ang totoo. Siguro minsan lumabas ka. Kumuusap ko ng ibang tao, maliban sa asawa at anak mo. Stories have two sides. Baka naniniwala ka lang sa isang side ng kwento. At kanino ako maniniwala? Kay Annalyn? Kay Lynette? I'm done with them. Kaya tigilan mo na sa kakapilit mo. Just leave me, please. Carlos, hi. Ay, Moira. Ito lang si RJ. I'm about to leave. Okay. Okay. Si RJ. Nice to see you. Robert, excuse me, I just have to say something to him. Doc Carlos, ano bang ginagawa mo sa asawa ko? Ano akong ginagawa sa asawa mo? I'm just talking to him. Alam mo namang hindi pa siya stable. Ginugulo mo siya eh. Kinakausap ko lang siya. Tukol kay Annalyn. Ano ba gusto mong mangyari? Sirain ang pamilya ko? Ipagpilitan niyang anak sa labas ni Robert para guluhin kami? Hindi na mangyayari yon. Hindi ko nahahayaang makalapit pa sa pamilya namin, lalong-lalo na kay Robert yung Annalyn na yan. So if I were you, Doc Carlos, just back off. Oh, at kung ginagawa mo to para magkaroon ka ng brownie points dyan sa pakipaglandian mo kay Lynette, please spare my husband. Huwag mo nang kausapin yung asawa ko. Sorry about that. Sorted? Yeah.